Noong 7 buwang buntis ako, hiniling ng asawa ko na samahan ko siya sa isang class reunion. Tumigil ka sa pagkanta, bumaba ka at uminom kasama namin. Pasensya na, nahuli ako. Hindi niya ako pinansin sa sulok habang siya'y kumakapit sa dati niyang kasintahan. Tara, uminom ka ng 3 baso bilang parusa. Ang basong ito ngayon, dapat mong inumin. Tara, ubusin mo na. Si Chloe ay allergic sa alak. Hindi siya pwedeng uminom. Emma Brooke, bumaba ka at uminom ka ng 1 baso para kay Chloe. Anong problema mo? Pinapainom lang kita ng konti. Ganoon ba kahirap? Buntis ako ngayon at gusto mo akong painumin para sa kanya? Ate, sa totoo lang, sa mga huling yugto ng pagbubuntis, ang sanggol ay beer lang naman ito. Konting inumin ay hindi makakasama. Pero, kung Emma ayaw akong tulungan, ako na lang ang gagawa. Chloe, ibaba mo ang baso. Tapos ka na ba? Ang nangyari sa pagitan namin ni Chloe, hanggang kailan mo pa ito ipagdadamdam? Chloe, Halika, ipakilala kita. Ito ang asawa ko. Ang pangalan niya ay Chloe King. Kakagaling lang niya mula sa ibang bansa at ngayon ay opisyal na siyang itinalaga bilang sekretarya ko. Ate, pakiingatan mo na ako mula ngayon. Chloe, huwag kang masyadong formal. Jacob, mabuti pa nga ako. Nagluto at nagdala ng pagkain para sa iyo. Ano ba talaga ang ginagawa ninyo? Ay, huwag kang mag-akala. Aksidente lang kanina iyon. Mag-ingat ka sa susunod. Para sa akin ba ang ginawa mo? Halika, kain tayong magkasama. Si, Paulit-ulit mong ipinapaliwanag sa akin na simpleng pagkakaibigan lang ng boss at empleyado. Ngunit paulit-ulit kang kumikilos ng malabo. Iniwan ako, buntis, para makasama siya. Alam ng lahat na si Chloe King ang dating kasintahan mo. Tanging ako, ang iyong asawa. Ang parang tanga, walang alam sa nangyayari. Mahal? Parang may lagnat ako. Pwedeng dalhin mo ako sa ospital? Nasa opisina ako ngayon. May urgent na bagay. Ikaw muna ang pumunta sa ospital. Dadalawin kita mamaya. Huwag kang matakot. Nandito ako para sa iyo. Aalagaan kita ng mabuti. Ayos lang. Chloe, Chloe, sinabi na nila na ang pag-inom ng konti sa mga huling yugto ng pagbubuntis ay ang inuming ito ngayon, kailangan mong inumin gusto mo man o ayaw. Tara, inumin mo para sa akin. Anong ginagawa mo? Sinabi na ni Chloe okay lang uminom ng kaunti sa huling bahagi ng pagbubuntis. Bakit ka masyadong maarte? Kaunting alak lang ito. Nag-check ako online. Ang pag-inom ng ganito ay talagang okay lang. Ikaw talaga, nakakasira ng trip. Umuwi ka na lang. Lumayas. Mga pare, Ituloy natin. ngayon, Ako ang bahala. siya. Salamat, Jacob. Tara, tara. Tagay-tagay. Mr. Anderson, Emma Brooke, ang asawa mo pa rin at buntis siya. Sa ginagawa mo, hindi ka natatakot na magwala siya? Magwala sa akin? May karapatan pa ba siya? Sa ngayon, Kumakain at umiinom siya sa pera ko at nagdadala ng anak ko. Bukod sa akin, sinong gusto pa sa kanya? Sabihin ko sa'yo, Kapag natapos na ang ligayang natin, masunurin siyang susundo sa akin. Mr. Anderson, tunay na lalaki. talagang alam mo kung paano hawakan ng asawa mo. Tara, ituloy natin. Tagay. Ubusin mo. Sabi ko sa'yo, masaya ako. Tama? Hindi ba? Jacob Anderson. Minsan, naisip kong makakatanda ako kasama mo at magiging magkasuyo habang buhay. Ang dagat? Emma,
Ikaw ang nagsimula ng negosyo kasama. Nagtiis kasama ko sa basement, uminom at nakipag-socialize kasama ko at nag-hustle para sa negosyo. Ganyan tayo nakarating sa kinaroroonan natin ngayon. Gusto kong kasama ka habang buhay. Alagaan ka ng buong buhay at maging responsible sa'yo. Emma, pakasal sa akin. Gusto mo? Pangako ko sa'yo. Pero hindi ko inakala magiging ganito ang kalalabasan. Jacob, Bilisan mo? ito ang paborito mo. Subukan mo agad. Ano ang problema mo? Ang kinain mo. Hindi ba marumi na ibigay sa iba? Kung gusto mong kainin, kainin mo. Kung hindi, itapon mo lang. Sige, sige, tumigil na sa away. Jacob, ito talagang masarap. Subukan mo? Si. Jacob, tingnan mo agad. Maganda ba ang outfit ko? Hindi ka na bata. Huwag mong subukang magdamit parang mga batang babae. Medyo nakakadiri ang tingin. Ang isang worn out na babae tulad mo? Sinong gusto pa sa'yo bukod sa akin? Magandang umaga, Mr. Anderson. Maganda ang outfit. Talaga, Medyo maganda. paalam Emma. Jacob Anderson. Pagod na ako. Ma'am, Ma'am, okay ba kayo? duga. Alam mo na buntis ka? Paano ka pa nakakainom ng alak? Kaunting inuman lang yan. Nag-check ako online at na-research ko na. Ang pag-inom ng ganito ay walang problema. Oo, alam ng lahat na hindi dapat uminom kapag buntis. Pero Jacob Anderson, ang ama, parang hindi alam yan. Doktor, ano ang kalagayan ng anak ko? Ang ganitong mataas na konsentrasyon ng alak ay nagdudulot ng hindi na maibabalik na pinsala sa utak sa fetus. Hindi na kailangang ipagpatuloy ang pagbubuntis. Ang anak ko? Ang sanggol ko? Doktor, nakikiusap ako sa'yo. Iligtas mo ang anak ko. Nakikiusap ako. Dapat mong ipatawag ang ama ng anak para dumating agad. Darating ba siya? Alam ba niya na ang anak ay nasaktan dahil sa kanya sa pagpilit sa akin na uminom? Magsisisi ba siya? Halik! Sige, halikan. Jacob, laro lang yan. Hindi ka tatakbo? Di ba? Oo, Jacob. Hindi ka ganon. Jacob Anderson, paano mo nagawa? Paano mo nagawa? Pagkatapos ang anak natin ay nasaktan dahil sa'yo, nananatiling komportable kasama ang minamahal mong Chloe, nagpapasarap sa paglalandi. May inaasahan ako sa'yo. Napakatanga ko. Napakakatawa talaga ako. Miss Brooke, okay lang ba? Masama ba ang pakiramdam mo? Kailangan mo ba ako para tawagan ang pamilya mo? Hindi. Ano? Ay, Doktor, pwede ba ako mag-operasyon mag-isa? Pero, ang pagpapaanak sa ika-7 buwan ay walang pagkakaiba sa pagpapaanak. Sigurado ka ba? Na hindi mo gustong tawagan ang ama ng anak para dumating? Sigurado ako. Sige, maghanda ka para sa mga bagay na kailangan para sa operasyon at pagpapahospital. Ang operasyon ay nakatakda bukas ng hapon. See ya. Hoy, Emma Brooke, Saan ka nagpunta? Ikaw. Pumunta ka mamaya para sundo ako. Tapos ikaw magdala ng coat? Malamig talaga sa bar na ito. Nag-aalala ako baka Chloe magkasipon. Bilisan mo. Nag-aalala ako baka magkasipon si Chloe. Bilis! Jacob, ganoon mo trinato ang asawa mo kanina?
At sinundo ka pa rin niya. Kailangan pa niyang magdala ng code para kay Miss King. Talaga? Ganon ka sinusunod ng asawa mo? Huwag kang mag-alinlangan. Sinasabi ko sa'yo, si Emma Brooke, sobrang in love yan sa akin. Basta tumawag lang ako, tatakbo yan dito parang aso kahit kailan at saan. Naniniwala ka ba? Taya tayo? Sige. Tatayaan kita. Ayoko lang maniwala na darating ang asawa mo. Hello, asawa? Asawa, bilis, sunduin mo ako. Sobrang lasing ako sa inuman. Sige, pupunta ako dyan. Asawa, Emma, Mare, asawa, ayos ka lang ba? dumating nga talaga ang asawa mo. Sa pamilya ninyo, ikaw ang hari. Ha? Ano na? Sabi ko sa'yo. Basta tumawag lang ako. Tatakbo yan dito. Parang aso. Kahit kailan at saan. Talo ka. Talo ako. Iinom ako ng isa. Bilis, halika rito. tuloy pa tayo. Chloe, sinasabi ko sa'yo. Maya-maya, si Emma Brooke tatakbo dito na may dalang. Damit para sa'yo. Ano na? Jacob Anderson, binigay ko na sa'yo ang buong puso ko, pero tinapakan mo ang pagmamahal ko nang walang pakundangan at pagpapahalaga. Sigurado kang hindi ako makakawala sa pag-ibig ko sa'yo, di ba? See ya. Pasensya na anak. Nanay ang hindi nakaprotect sa'yo ng maayos, hindi napaligtas, at napasmooth ang pagpasok mo sa mundong ito. Sa buhay na ito, nanay ang may kasalanan sa'yo. Kung may susunod na buhay, titiyakin kong babawi ako sa'yo at bibigyan kita ng kaligayahan. Emma Brooke. Isang oras na. Hindi ba sinabi kong sunduin mo ako? Nasaan ka? Sinasadya mo bang matalo ako? Emma Brooke. Isang oras na ang nakalipas. Hindi ba't sinabi kong sunduin mo ako? Nasaan ka? Ha? Kaya, hindi naman ako tumakbo ng parang aso para hanapin si Mr. Anderson at mapahiya siya, di ba? Sa sandaling tumawag ako, tatakbo siya ng parang aso para hanapin ako kahit saan, kahit kailan. Emma Brooke, ano ba ang pinag-iinarte mo? Ang punto lang, yung tungkol sa amin ni Chloe, napaliwanag ko na sa'yo ng ilang beses na. Kahit na kami noon ay nagkaroon ng relasyon, ngayon kami ay mga kasamahan na lang, relasyon sa trabaho. At ngayon sa party, talagang allergic siya sa alak, kaya pinasaklolo kita para sa kanya. Kailangan ba talagang magalit ka sa ganitong maliit na bagay? Emma Brooke, hindi ka naman ganyan dati. Kailan ka naging ganito kaayaw sumunod at nagsimulang mag-inarte? Ako ang ayaw sumunod. Ako ang nagiinarte, okay? Si, hindi ba't dahil lang ako'y abala sa trabaho at walang oras para sa'yo? Libre na ako ngayon, hindi na abala. Sasamahan kita, okay? Tara na, uwi na tayo sa kwarto at matulog. Hindi na kailangan, Jacob Anderson. Pagod na ako. Emma Brooke, ano ba ang pinag-iinarte mo? Pahintulot para sa operasyon ng induced labor. Emma Brooke, ano ang ibig mong sabihin sa pahintulot para sa pagpapaanak? Anong ibig mong sabihin na pagod ka na? Ano ba talaga ang ginagawa mo? Wala akong ibig sabihin. Kung wala ka ng ibang sasabihin, uwi na ako't magpapahinga. Pagkatapos ng lahat, bukas, kailangan ko pa ring sumailalim sa operasyon para sa pagpapaanak. Ngayong gabi, ang huling gabi na makakasama ko ang sanggol. Emma Brooke. Emma Brooke, ipaliwanag mo ng malinaw. Ano ang ibig mong sabihin sa pahintulot para sa pagpapaanak? Bakit mo gustong magpaanak? Sino ang pumayag sa pagpapaanak mo?
Ano ba talaga ang balak mong gawin sa anak natin? Emma, Brooke, Buksan mo ang pinto para sa akin. Buksan mo ang pinto. Emma, tigilan mo na si Jacob. Ano naman kung buntis ka? Sa puso niya, hindi ka man lang katumbas ng isang aso. Nang malaman niyang buntis ka, alam mo ba kung ano ang ginagawa niya? Buntis ka, at siya'y namimili kasama ako. nandito na ako. Ano ang ginawa mo? Gumastos ka ng daan-daang piso. Mabubuhay ka ba talaga ng ganyan? Ilang daang piso lang ang ginastos mo sa groceries. Akala niya'y sobra na ang ginastos mo. Pero binilhan niya ako ng gusali ng walang pag-aatubili. Naglakas loob kang mag-isa sa malakas na ulan sa iyong prenatal check-up. Hulaan mo kung ano ang ginagawa niya. Nasisiyahan siya sa init at pagmamahal na dala ko. Sinabi pa niya na aksidente lang ang bata at palagi niya akong mamahalin. Ang ilang tao, kahit na buntis, hindi kailanman makakapantay sa akin. Kung hindi mo bubuksan ang pinto, wawasakin ko na lang ito. Emma, Brooke, Emma. Emma, Brooke, M. Emma. Bakit ang init-init mo? Emma, dadalhin na kita sa ospital ngayon. Halika na. Emma, nanay ka na ngayon. Bakit ganyan ka pa ring umasta? Alam mo naman, mahalaga sa akin ang mukha ko. Sa harap ng napakaraming tao, sinalungat mo ako. Talagang nag-init ang ulo ko noon. Kaya ako nag-init ng ganun kanina. Bukod pa riyan, si Chloe, grabe talaga ang allergy niya sa alak. Wala akong magawa. Hindi naman pwedeng hayaan mo lang siyang mapahamak, di ba? Pero huwag kang mag-alala. Hindi naman malakas ang ininom mong alak. Wala yang magiging epekto. Hindi pwedeng mapahamak si Chloe King, pero pwedeng panoorin lang na mamatay ang anak natin? Emma, nakikiusap na nga ako ng ganito para lang mapatahan ka. Ano pa bang gusto mo? Beer lang naman yon. Hanggang kailan ka magdradrama tungkol diyan? Aminado ako, mali na pinilit kitang uminom. Pero hindi mo naman kailangan na isumpa ang anak natin. Kanino ito? Kay Jake. Hiniram niya ang kotse ko nung isang araw. Bakit siya? Kanino talaga ito? Sinasabi ko na nga sa'yo ng ilang beses. Kay Jake ito nang hiniram niya ang kotse ko. Naiwan niya. Tapos ka na ba? Para kang taong umaasa lang sa iba. Naghihinala sa lahat. Umaasa sa iba. Jacob Anderson. Meron akong sariling trabaho noon. Ikaw ang nagsabi na mag-focus na lang sa'yo, na mag-alaga sa'yo sa bahay. Pero sa huli, sa paningin mo, ako ay isang taong laging gumagastos ng pera mo. Umaasa sa'yo, umaasa lang sa iba, naghihinala sa lahat. Kung hindi ka naniniwala sa akin, dadalhin kita ngayon para kausapin si Jake, okay? Hindi na kailangan, naniniwala ako. Pumunta muna tayo sa ospital. Hindi ka nagalit? Ano bang dapat kong ikagalit? Hindi mo ba naipaliwanag ang lahat? O sinasabi mo na nagsinungaling ka lang kanina? Tulad ng inaasahan, mas mabuti talaga kung may sentido komon. Jacob Anderson, hindi lang ako hindi galit. Sa hinaharap, hindi na rin ako magagalit. Nasa susunod na kanto lang ang ospital. Malapit na tayo. Magtiis ka pa ng kaunti. Jacob, alam kong hindi dapat kitang istorbohin. Pero nung naliligo ako, nadulas ako, at namaga ang bukong-bukong ko. Natatakot talaga ako. Pwede mo ba akong tulungan? Chloe, sandali lang. Pupunta na ako dyan. Pero, magagalit kaya si Emma? Okay lang, Emma. Jacob Anderson, kung magaling siyang umiiwas sa hinala, dapat tumatawag na siya ng ambulansya ngayon, imbes na asawahin ng iba ang tawagan. Tumatawag. Pasensya na, Jacob. Kaya ko naman to. Huwag ka nang mag-abala. Emma Brooke. Malinaw na ang sinabi ko sa'yo. Bakit palagi mong inaaway si Chloe, isang dalaga? Ang pag-aapi sa kanya ang nagpapasaya sa'yo, di ba?
Matalas ang dila mo. At mukhang maayos naman ang pakiramdam mo. Bumaba ka na ng kotse. Bumaba ka. Oo, isang dalaga? Pero Jacob, nakalimutan mo na ba ang dalagang sinasabi mo ay kasing edad ko? Iniwan mo ang buntis mong asawa sa tabi ng kalsada pero bumalik ka para samahan ang sinasabi mong tunay na pag-ibig na nagkunwaring na ipilipit ang paa. Jacob Anderson? Go ka. Kaysa mapanood ng anak ko. Ang ama niyang walang pakialam sa kanya. Mas mabuting maipanganak siya ng mas maaga para makahanap siya ng magulang na magmamahal sa kanya. Chloe, Jacob, masakit talaga ang ankle ko. Matagal na di pa gumaling. Sa tingin mo na bali. huwag kang mag-alala. Hindi ito seryoso. Nasa ospital na tayo. Papasok na tayo. Tara, Doktor. Doktor. Emma Brooke. Mabilis ang lakad mo. Mr. Anderson, napaka-busy mo pero may oras ka pa para sa akin. Emma Brooke. Nagiging unreasonable ka na naman? Miss Brooke, ako ang may kasalanan noon. Hindi ko sinasadya yon. Ako ang nag-cause ng conflict sa inyo ni Jacob. Kung galit ka pa tungkol sa, magpapakumbaba ako at mag-a-apologize sa'yo. Alam mo pala, sa kalagitnaan ng gabi, nang akit ng asawa ng iba ay mali. Kung gusto mo, mag-apologize ka nga. Ang babae ay homewrecker? Naghahanap ng asawa ng iba sa kalagitnaan ng baliw siya? Maganda ang itsura niya, pero napakawalang hiya talaga. Hindi ba niya nakikita na ang asawa ng lalaki ay buntis na buntis? At least 7 buwan na at nang akit pa ng asawa ng iba. Talagang kasuklam-suklam. Hindi ganon. Nagkamali ka ng intindi sa akin. Chloe. Chloe. Emma Brooke, baliw ka? Na-sprain lang ang ankle ni Chloe. Hindi siya familiar dito. Dinala ko siya sa ospital. Ano ang ini-insinuate mo kanina? Kung may mangyari sa Chloe, hindi kita palalampasin. Tara, mag-apologize ka muna sa Chloe. Tara. Hoy, hindi kita hinawakan. Ano ang ginagawa mo? Nagpapanggap na naman. Para sa'yo okay ka. Nagbeke ka na naman. Tapos ka na ba, Emma? Sumama ka sa akin. Masama ang pakiramdam ko. Ayaw kong sumama. Emma, ano ang nangyari sa'yo? Hoy, ano ang problema? May tao, malakas ang pagdurugo ng buntis. Na-move up ang induction surgery. Maghanda ng operating room agad. Anong induction surgery? Na-move up? Anong induction surgery? Doktor, Ginoo, ang sanggol ay naghirap na. Brain damage dahil sa sobrang alcohol intake. nagkaroon ng brain damage. Hindi maiwasan ang induction. Ang kondisyon ng buntis ay napakadelikado ngayon. Pakiusap, huwag. Gumawa ng scene dito. Nakakasira sa trabaho namin. Alcohol. Brain damage ang nagdulot ng induction. Hindi ito pwede? Hindi ito pwede. Talagang hindi pwede. Emma. Emma. Emma, nasaan ka? Hindi. Imposible na may mangyari. Paano may mangyari sa'yo? Isang inumin lang. Nakita ko online. Walang dapat maging problema. Paano nagdulot ng pagkamatay ng utak at pagkunan? Malakas ang pagdurugo ng ina. Mabilis. Ipaalam sa blood bank. Maghanda para sa transfusion agad. Maghanda rin ang ina para sa operasyon. Walang sakit na dilatasyon. Bilisan! Si Doktor, induction. Masasaktan siya sa induction? Huwag kang mag-alala. Walang sakit na general anesthesia ang gagamitin. Hindi masakit. Hindi.
Ang tanong ko ay tungkol sa anak ko. Masasaktan ang anak ko? Huwag kang mag-alala. Pareho lang sa normal delivery. Pero, patay ang utak ng bata. Maaaring Sige, naiintindihan ko. Salamat, doktor. Pasensya na, Sinta. Hindi ako nag-protect sa'yo. Ako ang nasaktan mo. Kung hindi ako nagpadala noon at nagpa siyang magstay, hindi ka sana nasaktan ng ganito. Tapos ka na? Jacob, pagkatapos ng trabaho mamaya, mag-shopping tayo? Si. Kahit ano gusto ni Chloe, ibibigay ko. Jacob Anderson. Pagkatapos ng 2 taon, pagod na ako. Kumusta? Miss Emma Brooke po. Congratulations. Sa hospital namin. Confirmed na buntis ka. Buntis? Noon, akala ko hindi na kami bata. Akala ko ang pagkakaroon ng anak ay magpapabago sa kanya. Pero ang realidad ay ang basura at hindi magbabago. Sinta, pasensya na. Sa buhay ko, hindi kita nakasama. Emma Brooke, nasaan ka? Hindi ko papayagan may mangyari sa'yo. Lalo na hindi ko papayagan may mangyari sa anak natin. Nasaan ka? Chloe, nakita mo ba si Emma? Jacob, hindi kita mahanap. Natatakot talaga ako. At masakit na masakit ang bukong-bukong ko. Nakakatakot talaga kanina. Unang beses kong makakita ng babaeng nanganganak na duguan. Oo, narinig kong patay na ang utak ng sanggol. 7 buwan na pala iyon. Pwede sanang ipanganak ng normal. Pero biglang dumugo ng malakas. Kung may nangyaring mali, Maaaring naging doble ang namatay. Nars, anong pinag-uusapan ninyo kanina? Anong ibig sabihin ng doble ang namatay? May babaeng nanganganak ba na nagngangalang Emma Brooke? Nasaan siya ngayon? Sino ka sa kanya? Asawa niya ako. Asawa niya kayo? Simula nang malaman ni Miss Brooke na buntis siya, dito siya nagparehistro sa ospital namin. Mag-isa lang siyang pumupunta para sa check-up. Hindi ko pa nakita ang asawa niya. Narinig kong patay na raw. Paano mo mapapatunayan na asawa mo siya? Sinabi niya sa lahat. Napatay na ako. Oo, kung asawa mo nga siya, wala kang pananagutan. Narinig kong ang bata ay namatay ang utak dahil sa pag-inom. Ngayon, nagdudulot ito ng malakas na pagdurugo ng ina. Bilang isang asawa, wala kang pananagutan. Ang sanggol ni Emma Brooke ay namatay. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Malusog ang anak ko. Kailan naging dahilan ng pag-inom ang pagkamatay ng utak? Nagsasabi ka ng kalokohan. Mali ang diagnosis nito. Isasakdal kita. Sabihin mo agad, nasaan siya ngayon? Kumanan ka sa likod papunta sa departamento ng obstetrics. Jacob, Umusog ka. Jacob, Emma, hintayin mo ako. Pupunta na ako diyan. Hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo. At hindi ko hahayaang may mangyari sa ating anak. ang kakaiba naman nung lalaking yun, sabi niya asawa siya nung babae. Pero hindi niya nga alam kung nasaan ang obstetrics department. Mula nung nagbuntis siya hanggang ngayon, 1 beses, hindi siya nagpakita. Hindi mo pa ba alam yon? Ang daming asawang lalaki na hindi nagmamahal sa misis nila. Marami talaga. Ilang babae ang mag-isa lang pumupunta sa ospital para magpa-check up. Para sa check up nila. Noong nakaraan lang, may narinig ako tungkol sa isang babae na 8 months ng buntis. Tapos nalaman niya na matagal na palang nagloloko ang asawa niya at may kabit. Siguro, Ganito rin to. Anong tinitingnan mo? Anong nakikita mo? Kung tititigan mo pa ko, bubutasan ko ang mga mata mo. Bakit, Emma Brooke? Bakit ba si Jacob Anderson ay laging nag-aalala at nababahala para sa'yo? Pero buti na lang. Yang hayop na nasa tiyan mo ay patay na. Hindi na sayang ang pagod ko. Basta't uminom si Emma Brooke nitong matapang na alak, ang $100,000 na to ay mapapasayo. Tol, uminom tayo sa labas. Ngayon, itong inumin na to iinumin mo, gusto mo man o hindi. Halika na. Inumin mo. Mula ngayon, si Jacob ay akin na lang. At ikaw,
ay isang walang pagmamahal, basurang walang pagmamahal at iniwanan na lang. Mula ngayon, Jacob ay magiging akin na lang. At ikaw? Ay isang taong hindi minamahal at itinatapon na parang basura. Pasensya na, mahal. Malapit ka nang umalis sa tiyan ni Mommy at magpakailanmang mahiwalay sa akin. Sana, sa susunod mong buhay, may makilala kang tatay na magmamahal sa'yo at magpoprotekta sa nanay mo sa halip na ako. Emma Brooke, lumabas ka. Sino ang nagpahintulot na dalhin mo siya rito? Ako ang asawa niya. Kung wala ang pahintulot ko, walang sinuman ang pwedeng humawak sa kanya o sa sanggol sa loob ng tiyan niya. Emma Brooke! Emma! Lumabas ka! Isang basong beer lang iyon. Tiningnan ko online. Paano may mangyayari? Paano mabubulagta ang utak ng sanggol? Emma, kung may nagawa man akong mali, lumabas ka at sabihin mo sa akin. Bakit mo hinawakan ng bata? Emma, lumabas ka. Emma. Jacob Anderson. Dati, sobrang passionate ako sa'yo ng buong puso ko. Tapat at totoo. Para sa'yo, isinuko ko ang pamilya ko. Tinalikuran ang lahat. Emma, nakapagtapos ka na ng college. Nandito sina tatay at nanay. Ikaw lang ang nasa malayo at nag-aalala kami sa'yo. Umuwi ka para mag-develop ng career mo. Mr. Parker, pasensya na, nananggulo ako ulit. Umaasa pa rin ako na bibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, ang project proposal ay siguradong makakasatisfy sa'yo. Mr. Parker, Nanay, tatay, nagdesisyon ako. Gusto kong magstay. Gusto kong magstay kasama Jacob at mag-grow ng magkasama. Pero ang binayad ko ay betrayal at pagkawala ng anak ko. Kung may choice ako, mas gusto kong hindi kita nakilala. Hindi nagdesisyon na magstay sa'yo at hindi nag-soften ang puso ko. Nagdesisyon na magtiwala sa'yo. Kasalanan ko lahat ito, sarili kong gawa. Ako, Emma Brooke, ay bulag at nagmahal ng maling tao. Hindi na ulit. Emma. Inay! Anak? Inay! Anak, ikaw ba talaga ang anak ko? Anak. Anak. Inay, huwag kang umiyak. Malulungkot ang iyong baby kapag nakita kang umiyak. At sasabihin ko sa iyo ang isang sikreto, Inay. Nung nasa tiyan mo ako, Inay, lagi akong masaya. Masaya at kontento ako. Nang umalis ako, hindi man lang sumakit. Inay, huwag mong sisihin ang sarili mo. Ikaw ang inay na pinili ko matapos kong maghanap ng napakatagal. Mangako tayo na magkikita tayong muli sa susunod, okay? Inay, kailangan mong ipangako sa akin na hindi ka na malulungkot sa hinaharap. At huwag kang malungkot. Sana ikaw, Inay, ay maging masaya at maligaya. Ipangako mo sa akin. Kailangan mong ipangako sa akin. Gising ka na. Huwag mong galawin. Nawala ang baby. Buti na lang gising ka na. Hindi mo alam kung gaano kadelikado ang postpartum hemorrhage mo. Muntik na hindi ka makaligtas. Sa dulo ng operasyon, naglabas sila ng dalawa ng mga babala na kritikal ang kalagayan. Nakaka-relief na gising ka na. Kung hindi ka gumising ngayon, Baka hindi ka na gumising. Paano mo ako hinaharangan?
Papasukin mo ako. Ako ang asawa ni Emma Brooke. Papasukin mo ako. Narinig mo ba ako? Umalis ka. Lumayo ka sa daan ko. Emma! Ginoo, hindi pwede. Ang pasyente ay nagpapahinga. Hindi siya dapat istorbohin. Lumayo ka sa daan ko. Emma! Salamat sa Diyos, gising ka na. Alam ko, magiging okay ka. Alam mo ba, na ikaw ay nasa koma ng 3 araw at gabi? Ang mga incompetent na doktor ay sinabi sa akin muntik na hindi ka gumising. Naglabas pa sila ng 2 critical condition notices. Alam ko, lahat ito ay peke. Lahat ito ay kasinungalingan. Simula ngayon, hindi na tayo magkakalayo. Okay? Jacob Anderson, may saysay pa bang magkunwari na sentimental? Emma, nawala na ang sanggol. Pwede tayong magkaroon ng panibago sa hinaharap. Lahat ito ay dahil sa ospital na ito. Sila ang may kasalanan. Mga walang kwentang doktor silang lahat. Sinasabi nila sa'yo na uminom ng alkohol ang sanggol natin at namatay ang utak. Pagkatapos, sinabi nila sa akin na muntik ka ng hindi magising. Sila ang dahilan ng pagkamatay ng sanggol natin at muntik ka ring mapatay. Maghintay ka lang. Sisiguraduhin kong magbabayad sila para dito. Kumusta? Mr. Wright, magpadala ka agad ng tao para ipasara ang isang ospital para sa akin. Imbestigahang mabuti kung sino talaga ang may balak na saktan ang asawa at anak ko. Mas maaga, mas mabuti. Gusto kong magbayad ang mga nanakit sa asawa at anak ko para dito. Tama na. Jacob Anderson, talaga bang ganoon ka katanga? O nagkukunwari ka lang? Talaga bang hindi mo alam kung paano namatay ang sanggol natin at kung sino ang may pananagutan? Jacob? Jacob? Chloe, bakit ka narito? Jacob? Mabilis kang umalis noong araw. Iniwan mo ako. Narinig ko na nag-miscarriage si Emma. Kaya hindi ako naglakas loob na istorbohin ka. Pero sinabi ni Mr. Wright na hindi maganda ang lagay mo nitong mga nakaraang araw. Talagang kinakabahan ako. Kaya ako na ang naglakas loob na puntahan ka at Emma. Emma, sa KTV noon, hindi ko sinasadya. Talagang allergic ako sa alak. Sobra ang pag-aalala ni Jacob sa akin. Kaya ganon. Pero kami ni Jacob ay nag-search online. Ang isang baso ng beer ay dapat ayos lang. Hindi ko alam kung paano nangyari. Kasalanan ko lahat. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana nangyari sa Emma. Kung galit si Emma, pwedeng sampalin o pagsalitaan niya ako. Kahit ano, basta maging masaya ka, Emma. Emma, huwag mo na istorbohin si Jacob. Ano kung buntis ka? Sa puso niya, mas mababa ka pa sa aso. Noong nalaman niya na buntis ka, alam mo ba ang ginagawa niya? Chloe? Chloe King, mahilig ka sa pag-arte, di ba? Kung ganun, artehan mo na lang ako. Jacob, hindi mo na ako kailangang alalahanin. Dapat ako ang magdala lahat nito. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana nangyari sa Emma. Itong putang inang Emma Brooke ay nangahas talagang manuntok. Emma, anong ginagawa mo? Chloe, okay ka lang ba? Okay lang ako, Jacob. Pagkatapos ng lahat, kakakalag lang ni Emma. Malamang masama ang pakiramdam niya. Ako, okay lang ako. Huwag mong sisihin si Emma. Pwede naman tayong magkaroon ng anak sa susunod. Hindi sinadya ni Chloe yon. Sinabihan na kita na pigilan siyang uminom dati pa. Grabe talaga ang allergy niya sa alak. Hindi ko inasahan na magiging ganito ang kalalabasan. Sabihin mo sa akin, Jacob Anderson, tao ka ba talaga? Anak mo yon. Alam mo ba, 7 buwan na siyang buntis noon? Ang 7 buwang sanggol ay buo na. 3 buwan. Sa loob ng wala pang 3 buwan, maaari na sana siyang ipinanganak. Maaari sana niyang makita ang sikat ng araw sa mundong ito. Masan ang hangin sa mundong ito at tumingin sa asul na langit at puting mga ulap. Maaari sana siyang lumaki ng malusog. Ang buhay niya ay nagsisimula lang, pero ngayon, lahat ay wala na. Pero okay lang. Medyo nakaka-relax ako ngayon. Natutuwa ako na hindi siya ipinanganak dahil kasama mo, isang basura at isang masamang babae at ang mga mukha mong nakakadiri.
At ikaw, ang ama niya, lahat na hindi nagmamahal sa kanya, hindi nag-aalala sa kanya. Emma Brooke, tama na. Chloe talaga ay allergic sa alak. Hindi ko lang pwedeng tumayo at panoorin siyang uminom ng baso ng wine. Uminom ng baso ng wine. Kaya kinailangan niyang uminom ng wine kahit ano. Jacob Anderson? Isang taong naglalagay ng pabango palagi. Paano siya maaaring maging allergic sa alak? Emma, Kung allergic ka sa alcohol, Hindi mo talaga dapat gumamit ng pabango. Kapag gumamit ka ng pabango, kahit hindi direktang dumikit sa balat mo, o spray lang sa hangin, maaari itong pumasok sa respiratory tract at magdulot ng malalang asphyxiation reaction. pero ang babae na ito, Ay hindi. Emma Brooke, nagkamali ka sa pagkakaintindi mo. Ang amoy sa akin. Allergic ako sa alcohol, paano ako gagamit ng pabango? Ang amoy sa akin ay floral fragrance na ako mismo ang gumawa. Emma Brooke, nagkamali ka sa pagkakaintindi mo. talaga? Kung tama ang pagkakatanda ko, ang amoy ng pabango sa iyo ay isang partikular na uri. Ito ay True Love's Fragrance. Jacob Anderson mismo ang pinili ito para sa iyo, at saka bilang magandang gesture. Ibinigay ito sa akin bilang wedding gift. Ibinigay ito sa akin bilang wedding gift. lumapit. Umupo. Ito, ako mismo ang pinili ito para sa iyo. Ito ay tinatawag na True Love's Fragrance. Para sa iyo. Gusto mo? Gusto ko, Jacob, napaka-thoughtful mo. Matagal talaga akong nagpili. Nandito ka na. Ang wedding anniversary gift. Espesyal kong binili para sa iyo. Siya. Alam niya ang lahat. Siya. Alam niya ang lahat. Ang Jacob Anderson na ito ay napakatanga. Binigay niya ang parehong regalo. Kahit ginamit ko ang pabango. Hindi mapapansin ni Jacob Anderson ang anumang problema. Anumang problema. Pero ngayon, ang Emma Brooke na, talagang naamoy na pareho ito. Hindi, Emma. Makinig ka sa akin. Hayaan mo akong magpaliwanag. Ang bagay na ito, hindi ko alam ang nangyayari. Pero siguradong iimbestigahan ko ito ng mabuti at bibigyan ka ng paliwanag. Nga, Emma. Hindi ba't gusto mo na talaga ng anak? Magkaroon tayo ng isa pa, okay? Jacob Anderson. Kahit magkaroon tayo ng mas maraming anak, hindi ito ang magiging pareho. Bukod pa, hindi na tayo magkakaroon ng mga anak. Pagod na ako. Mag-divorce tayo. Pupunta ako sa Civil Affairs Office sa susunod na Lunes para mag-file ng divorce. Kung hindi ka sumasang-ayon, papasuhan ka ng abogado ko at dadaan tayo sa legal proceedings. Ang dahilan? Infidelity sa panahon ng marriage. Emma, pasensya na. Alam kong mali ako. Talagang alam kong mali ako. Hindi ko alam na ang mga bagay aabot sa ganitong punto. Ito ay serbesa lang yun lang. Jacob? Emma, mahal na mahal mo ako, di mo ako iiwan, di ba? Di ba? Sinabi mo lang yan dahil galit ka. Pakiusap, huwag kang ganyan. Serbesa lang yon. Ang isang serbesa ang magdudulot sa anak ko na magkaroon ng brain hemorrhage. Ang isang serbesa ang magpapaiwan sa anak ko, sa akin, magpakailanman. Jacob Anderson, hindi ka langge. Go, tanga ka pa. Sinabi ko nang umalis ka. Hindi ganyan yon. Paano ito nangyari? Dapat mag-divorce tayo. Emma Brooke. Isang oras na ang nakalipas. Hindi na kailangan, Jacob Anderson. Ito ang inihanda ni Emma para sa ating anak magkaroon.
Jacob, umupo ka na agad. Ano yon? Umupo ka. Tingnan mo ito. Ito, inihanda ko ito para sa ating sanggol. Maliit na damit. Ang cute, diba? At ito, pinili ko ito para sa kanya. Maliit na sombrero at medyas. At ito rin. Naku, nakakainis ka naman. May trabaho pa ako. Ikaw na ang bahala diyan. Aalis na ako. Pasensya na, Emma. Pupunta na ako ngayon at lilinisin ko ang mga ito. Alis na ako. Magkakaroon pa tayo ng mas maraming anak sa hinaharap. Talagang magkakaroon tayo. Hindi tayo pwedeng maghiwalay. Talagang hindi tayo pwedeng maghiwalay. Chloe, paano mo na-send ang message sa Emma? Emma Brooke, tigilan mo ang pagkahawak sa Jacob. Ano naman kung buntis ka? Pero sa puso niya, alam mo ba ang ginagawa niya nung nalaman niyang? Alam mo ba ang ginagawa niya? Kasama ako siya namimili. Gumastos ka lang ng ilang daan sa groceries. Akala niya sobra ang gastos mo. Pero bumili siya ng building para sa akin. At ang mga mata niya ay hindi kumikislap. Ikaw, mag-isa? Nung naglakas loob kang magpa-check up sa ulan, alam mo ba ang ginagawa niya? Nag-enjoy siya sa init na dala ko at sa pasyon. Sinabi niya na ang bata ay accident lang at na mahal niya ako palagi. Ang ilang tao, kahit buntis, hindi kumpara sa akin. Magmadali at umalis kay James. Ang posisyon ng Mrs. Anderson, ibigay mo sa akin. Chloe, talagang ginawa mo yun sa likod ko at sinend ang ganitong message sa Emma. Anong lakas ng loob mo? Paano mo nagawa yun? Jacob Anderson, kahit pa magkaroon tayo ng mas maraming anak, hindi na magiging pareho yon. Bukod pa riyan, hindi na tayo magkakaroon pa ng ibang anak. Emma, hindi kita hahayaang makipaghiwalay sa Kin. Hindi kita hahayaang iwan mo ako. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Maghintay ka lang. Lahat ng hinagpis na dinanas mo. Ipapanumbalik ko ang lahat para sa'yo. Ipaghihiganti ko ang ating anak. Kumusta? G. Wright. Sa ngayon, imbestigahan mo nga ako ng isang bagay. Salamat. Walang problema. Sa lahat ng panahon, ikaw lang ang pumupunta sa ospital. Akala namin lahat, pumanaw na ang asawa mo. Hindi lang inaasahan. Pero okay lang, dear. Bastos lang siya Iwanan mo siya. at magiging maayos pa rin ang buhay mo. Nakita ko lang ang Walang malay at walang puso niyang mukha. Mas mabuti tayo kung wala siya. pinili mong mag-divorce at tama ang desisyon mo. Ang babae, katulad mo, Maganda. matapang at malakas ang loob. Narito ako para suportahan ka. Salamat. Si, Aalis na ako. Hindi na kita istorbo. sandali. Pwede ba akong tingnan ng anak ko? Well, nagmamakaawa ako. Gusto ko lang makita sandali. Pakiusap? Sige, pero dapat handa ka sa isipan. Huwag masyadong malungkot. Okay? Nanay, dapat pangako mo sa anak na hindi magiging malungkot sa hinaharap. O sad. Anak, gusto na. Maging masaya at masigla ang nanay. Dapat pangako mo, okay? Pangako ng nanay sa iyo, magiging masaya at masigla sa hinaharap. Hindi magiging sad o malungkot. Talagang pangako ng nanay sa iyo. Kaya dapat, pangako mo rin sa nanay na maging maayos. Sige ba, anak? Mabuti ang iyong paggaling Pwede ka nang umuwi ngayon? Pirmahan mo lang dito. at tapos na ang lahat. See ya. Pagkatapos mong umalis dito, plano mo bang maghiwalay? Oh. Sana'y maging masaya ka.
Talagang magiging masaya ako. Paalam. Dati, nag-iwan tayo ng napakaraming alaala dito, kasama ng mga pagsisisi. Pero okay lang iyon. Mula ngayon, sa nakaraang 7 taon na kasama kita, paalam. Hindi na kita muling makikita. Emma, Mr. Anderson, umalis ka nga dyan. sumama ka sa akin. Bitawan mo. Bitawan mo ako. Saan mo ako dadalhin? Jacob Anderson. Para mo ang kotse. Hoy, Jacob Anderson, kausap ko to. Narinig mo ba ako o hindi? Saan mo ba talaga ako dinadala? Pasensya ka na, Emma. Hindi ko alam na ipapadala niya sa'yo ang mga bagay na yon. Peke lahat yan. Maniwala ka sa akin. Sa pagitan ni Chloe King at ako, wala talaga. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon, dadalhin kita ngayon mismo para harapin sila. Hayaan mo silang magtestigo para sa akin. Jacob Anderson? Iniisip mo pa ba na sa pagitan natin, ang problema lang ay ang mga bagay na to? Emma, alam kong ang Chloe King ay nagdulot ng maraming hirap sa'yo. Pero, maniwala ka sa akin? Bibigyan ko to ng paliwanag. Okay? Okay, Jacob Anderson, kung gusto mo, Emma, huwag kang mag-alala. Sa pagkakataon na to, talagang bibigyan kita ng paliwanag. Kamusta sa inyong lahat? Chloe King. Chloe, bakit ka nandito? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, Jacob, pinagsama-sama tayo ngayon para sa isang espesyal na okasyon at sinabi sa amin may mahalagang bagay na iaanunsyo. Sa palagay ko, may magandang balita na darating. Di ba? Jacob, hindi lang ako ang tinawagan niya, tinawagan din niya sila. Akala ko pagkatapos ng insidente sa ospital, ayaw na sa akin ni Jacob, pero ngayon parang... Emma Brooke, sa huli, ako ang nanalo. Parang, sa mga mata ni Jacob, hindi ka gaanong espesyal. Sa bandang huli, akin pa rin siya. Oo. Espesipiko si Jacob ang tinawagan kayong lahat dito upang iaanunsyo sa inyo na malapit na ang aming magandang balita. Sana ay ang lahat ay magbabasbas at magdiriwang kasama namin. Alam ko na. Noon, si Jacob ang hindi pagiging kasama ni Chloe ay isang pagkakamali. Sayang naman. Tingnan mo sila. Guwapo't maganda. Si Chloe ang tunay na pag-ibig ni Jacob. Ang pagiging magkasama nila ay mas mabuti kaysa ang mapurol at nakakabagot na si Emma. Mas mabuti talaga. Oo, halika, tagay. Jacob? Ano ang nangyayari? Jacob, ano ang ginagawa ninyo? Jacob, hindi ba't ngayon ka lang pumunta para mag-announce ng magandang balita sa amin? Bakit mo dinala si Emma Brooke? Oo nga, bakit nga ba magkahawak kamay pa kayo? Hindi ba't sabi mo may importante kang sasabihin? Ano bang nangyayari? Mga kaibigan, pinatawag ko kayong lahat ngayon dahil may isang mahalagang bagay na kailangan ninyong maging saksi at bigyan ng paliwanag. Gets ko na. Pumunta si Jacob ngayon para maging saksi tayo at magbigay ng paliwanag kay Chloe King. Kasi naman, bago nangyari yung kay Emma Brooke. Napaka-importante ni Chloe kay Jacob pero hindi siya personal na pumunta para magpaliwanag. Takot ka baka magselo si Chloe? Oo nga, tama. Jacob, sa mga bagay na ganito, pwedeng sa amin mo na lang ipaubaya. Siguradong maaasikaso namin ng maayos. Ano bang pinagsasasabi ninyo? Emma Brooke. Si Jacob at si Chloe ay tunay na nagmamahalan. Sinamantala mo yung away nila para makipagpalagay ang loob. Ngayon na nagbati na sila. Sana naman huwag ka nang magpahiya. Tara, inumin mo na lang itong baso ng alak. Ikaw at si Jacob ay dapat nang maghiwalay ng maayos. Ayoko. Ano bang ibig mong sabihin ng makipagpalagay ang loob? Ano bang ibig mong sabihin ng makisawsaw sa relasyon nila? Ano ba ang pinagsasasabi ninyo? Noon, malinaw na. Chloe, Jacob, matanda na tayong dalawa ngayon. Tumanda na tayo. Kailangan nating maging responsable sa kinabukasan ng isa't isa.
Hindi mo kayang ibigay ang buhay na gusto ko. Pupunta na ako sa ibang bansa. Kaya maghiwalay na tayo. Chloe, makinig ka sa akin. Sino tong lalaking to? Bakit mo ako iiwan? Malinaw na kayang-kaya ko sa sarili kong pagsisikap. Kailangan ko lang ng ilang taon. Yun lang. Bakit mo ako iiwan? Bakit? Okay ka lang ba? Hoy, okay ka lang ba? Hoy, kung kailangan mo ng tulong, hanapin mo lang ako. At saka, tandaan mong alagaan yung sugat mo. Oy, okay ka lang? Ayos ka lang ba? Hoy, kung kailangan mo ng tulong, huwag kang mahiyang lumapit sa akin. At saka, tandaan mong alagaan ang sugat mo. Siya nga. Pare, hindi ka naman interesado sa kanya, di ba? Siya ang reyna ng campus ng Blue Lake University. Ang reyna ng campus ng Blue Lake University. Ay naku, noong kayo pa ay nagde-date, normal lang na hindi mo alam. Sabihin ko sa'yo, itong si Emma Brooke, talagang walang katulad na campus queen ng Capital University. Tingnan mo siya. Hindi lang maganda, kundi ang pag-aaral niya ay napakagaling din. Ang daming nanliligaw sa kanya. Wow, ang galing naman. Pero sabihin ko sa'yo, kung gusto mo siya, mas mabuting umayaw ka na agad. Talaga. Alam mo ba kung bakit? Bakit? Sa 4 na taong ito, sa kolehiyo, hindi mabilang ang mga nanliligaw sa kanya. Halimbawa, mga anak mayaman, ang daming mayayaman. Alam mo ba kung ano? Ang ginawa niya, wala siyang nagustuhan sa kanila. Lahat ay malamig niyang tinanggihan. Kung susubukan mo, lahat, malamang pareho lang ang mangyayari sa'yo. Baka mas malala pa ang mangyari sa'yo kaysa sa kanila. Para sa mga tulad natin, sapat na ang humanga mula sa malayo. Huwag mong isipin ng masyado. So, ganoon pala kagaling siya. Huwag mong isipin ng masyado yan. Pwede tayong magsalitan sa pagpanood mamaya. Emma Brooke, May kailangan ka ba? dinala ko ang pagkain mo. Napansin ko na kadalasan hindi ka nag-aagahan. Ang pag-aaral ay napakahirap. Sa paglipas ng panahon, hindi ito maganda para sa tiyan mo. Oh, Emma, aalis na ako. Paalam. Fiona, sandali. Hindi na kailangan, pero salamat pa rin. Huwag kang magkamali dahil tinulungan mo ako noon. Kaya ngayon ako'y dumating. Para talagang magpasalamat sa iyo, pakikuha mo ito. Noon, Hindi talaga niya naalala? naalala ko na. Kung ganon, salamat. Alis na ako. Fiona, dadalhin ko rin ito para sa iyo sa susunod. Tulungan kita. Salamat. Ako na ang gagawa. Ako ang magbuhat para sa iyo. Hindi, salamat. Kaya ko itong gawin. Ako talaga noon ang naghabol sa Emma. Anong pakikialam sa relasyon at paggamit ng sitwasyon? Lahat kayo mali, talagang mali.
Jacob, Emma Brooke, inumin mo ang bote ng wine. Hindi ba't pwede tayong maghiwalay ng maayos? Dapat ba talaga kang kumapit sa Jacob? Oo, payo ko sa'yo, malaman mo kung kailan dapat bumitaw. Kung hindi dahil sa'yo, paggamit ng sitwasyon noon, at pakikialam sa relasyon ng Jacob at Chloe, hindi mo makikita ito ngayon. Wala kami sinabi sa'yo, pero payo ko, maging matino ka. Huwag mong sirain ang kaligayahan nila. Emma Brooke, kung hindi mo inumin ang wine, iinumin ko para sa'yo. Tigilan mo. Emma, baliw ka ba? Emma, okay lang ba? Jacob Anderson, nakikita mo ba? Nasisiyahan ka? Ganito ang mga kaibigan mo trato sa akin. Alam mo ba kung bakit ganito? Hayaan mo sabihin ko, dahil ikaw mismo hinahamak ako, kaya hindi sila nirerespeto ako, kahit kailan. Mula sa sandaling unang nakita ako, hinamak ako, pati ang mga ginawa mo nitong mga taon ay ikinabit sa akin ulit. Emma, hindi ganon. Emma Brooke, Emma, huwag kang walang utang na loob. Ngayon, dinala ka ni Jacob dito bilang tanda ng kabutihan. Kung hindi, kasama niya Chloe King at hindi kanya tingnan, kahit tingnan, binabalaan kita. Mag-apologize ka sa akin agad. O hindi ako magiging polite. Tumahimik. Jacob, Lumayo! Huwag mo akong hawakan! Jacob Anderson, masaya ba ito para sa'yo? Kung wala nang iba, ako na ang uuwi. Hindi ko nagagambala si Mr. Anderson. At ang saya ng lahat. Enjoy kayo. Emma. Honey, Jacob, anong ginagawa mo? mahal? Jacob, anong ginagawa mo? Oo nga, Jacob, kahit na gusto mo talagang lumayo kay Emma Brooke, hindi mo naman kailangang lumuhod sa harap niya sa publiko. huwag nga, Jacob. Alam ko tao kang may pagpapahalaga sa katapatan at damdamin. Nais mong bigyan ng dangal si Emma. Pero dahil ang daming tao ngayon, ang ginagawa mo. Tumahimik ka. Mahal. Nagkamali ako. Talagang alam kong nagkamali ako. Hindi ko alam na mangyayari ito. Mahal na mahal kita. Ikaw lang ang nasa puso ko. Hindi ko alam. Nagaganyanin ka nila ngayon. Hindi ko rin alam na laging magkakamali ng pag-intindi sa relasyon namin ni Chloe King. Talagang hindi ko alam. Ano? Alam ni Jacob ang lahat. Siya, dahil sa kanya, si Chloe King. Mahal, alam mo na? Nakarelasyon ko siya noon. Pero iniwan niya ako. Pagkatapos nun, Pumunta siya sa ibang bansa at iniwan ang nobyo niya. Pagbalik niya, nakita niyang okay kami, kaya nagseselos siya. Kaya sa party na yon, pinapalitan niya ang beer. nang matapang na alak, Kaya siya ang dahilan sa pagkamatay ng anak natin. mahal, Maghintay ka lang. Papunta siya. para humingi ng tawad sa iyo ngayon. Babayaran niya ang lahat. Mahal, Kadalasan, ikaw pa nga. ang nag-aalaga sa akin. Alam ko, sa puso mo, hindi ako ganoon ka maaasahan. Pero maniwala ka sa akin, walang anuman sa pagitan ni na Chloe King at sa akin. Dahil lang sa relasyon namin noon. At dahil bata pa siya at hindi madali ang mga bagay para sa kanya, kaya mas pinag-ingatan ko siya. Ikaw lang ang nasa puso ko. Toto, ikaw lang talaga. O, at ang anak din natin. Nalaman ko na, ang inumin ang may problema. Lumapit ka, lumuhod, humihingi ka ng tawad. Tama na. Jacob, hindi ba sa tingin mo nakakadiri ka ngayon? 7 buwan akong buntis at hindi mo ako sinamahan kahit sa isang check-up. Hindi mo ako inisip sa puso mo. Ngayon, nawala ang sanggol at nawalan ako ng pag-asa sa'yo. Gusto kong maghiwalay tayo ng maayos. Bakit nagpapanggap ka? Emma, mahalaga ka sa akin. At ako rin nagmahal sa anak natin. Ang problema lang,
Pakiramdam ko'y matagal na tayong magkasama kaya siguro. Hindi ko sinasadya na hindi kita pansin. Pero ako, Mahalaga ka sa akin, alam mo. Inaasahan ko rin ang paglabas ng anak natin. At pagkatapos, tayong tatlo. Magkasama ng masaya. Hindi ko inakala na mangyari ito. Kung alam ko na ang hindi sinasadya kong pagkukulang ay magdudulot ng ganitong resulta, sa panahon noon, kahit alam kong allergic siya sa alkohol, kahit mamatay ako, hindi ko sana pinilit kita. Nakikiusap ako. Pwede ba bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon? Nakikiusap ako. Pwede ba bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon? Nakikiusap ako para sa isa pang pagkakataon. pakiusap? Pwede ko itong bayaran sa'yo. Kahit ano gagawin ko basta masaya ka. Kahit ano gagawin ko, pwede mo rin ako suntukin. Sige na, suntukin mo ako. Suntukin mo. Suntukin mo ako. Mas maganda ba pakiramdam mo ngayon? Okay lang. At kayong lahat, bawat isa sa inyo na naghamak kay Emma. Ngayon na agad-agad lumuhod at humingi ng tawad kay Emma. Kung hindi, kayo ay kalaban ng Anderson Group. Garantisado ko. Sa loob ng isang araw. Lahat kayo ay magiging bankrupt. Lumaban sa Anderson Group? Hindi tama yon. Isipin mo ang kumpanya natin. Nakasalalay tayo sa Anderson Group para sa maliit na bahagi ng negosyo na ibinibigay sa atin. Ganito tayo nabubuhay. Kung wala ang Anderson Group, Hindi lang ang kumpanya nating mahihirapang mabuhay, pati lahat tayo mai-blacklist. Magiging bankrupto tayo. Wah, Miss Brooke, pasensya na. Kasalanan namin yon. Tanga ako. Bulag kami noon. Pakiusap. Pwede mo bang kausapin Mr. Anderson para patawarin kami? Huwag mo kami pabankrupt. oo, ako rin. May mga matanda at bata akong pinapakain. Hindi ko kayang tiisin ang ganitong kaguluhan. Miss Brooke, Miss Brooke. Ang usaping ito, wala kang kinalaman dito. Umalis ka muna. salamat Miss Brooke. Jacob, umalis ka. Emma, pinatawad mo ba ako? Maganda yan. Umupo ka, Emma. Pinatawad mo ako. Napakaganda yan. Nangangako ako. Simula ngayon, buong puso kong aalagaan at pagtrato sa iyo. Tapos tayo ay magkakaroon ng panibagong sanggol. Tayong tatlo mabubuhay ng masaya at hindi na magkakalayo. Ano sa tingin mo? Jacob, karapat-dapat ka ba? Karapat-dapat ka ba sa ganito? Emma, bakit ka ganito ang trato sa akin? Kung sa tingin mo hindi ako sapat, maaari akong magbago, maaari akong mag-improve, maaari akong magbago. Okay? Nakikiusap ako sa iyo, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, okay? Kung papatawarin mo lang ako, hindi na tayo maghihiwalay. Jacob, Jacob, ngayon may anak na tayo. At sa paglaon, ay makakakuha tayo ng aso. Sa ganitong paraan, ang pamilya nating tatlo, kasama ang aso, ay magkasama habang buhay. Hindi na tayo maghihiwalay. Emma, hindi ba sa tingin mo ay nagpapakabata ka? Hindi ka na munting babae. Hindi ba pwedeng hindi mo sabihin ang mga nakakadiri na bagay? Walang ganitong bagay sa mundong ito na magkasama habang buhay. Huwag mo akong pakinggan na sabihin mo ulit ang mga ganitong bagay. Ang taong minsan nagsabi sa akin na sa mundong ito, walang sino man na tunay na magkasama ay ikaw. Ngayon ay tumakbo ka sa akin, nakikiusap para sa kapatawaran. Ang taong humihingi sa akin na bigyan ka ng pagkakataon ay ikaw rin. Hindi ba sa tingin mo ay napakakontra mo? Oh Jacob, sa tingin mo ba ang sinabi mo lang ay tapat at puno ng pagmamahal? Oh, kung batay sa dating pagmamahal ko sa iyo, ang sinabi mo lang, ako ay magpapakita ng pagmamahal sa iyo
at sasabihin sa iyo, mahal kita, pinapatawad kita. Pero dapat mong pag-isipan, karapat-dapat ka ba? Karapat-dapat ka ba sa kapatawaran ko? Jacob Anderson, huwag mong kalimutan ang baso ng alak noon. Ikaw ang humawak sa bibig ko at ibinuhos. Halika, inom mo. Ikaw, sa kalagitnaan ng gabi, ang nag-iwan sa akin sa tabi ng daan para hanapin ang Chloe King. Ikaw rin. Lumabas ka sa kotse. Sa lahat ng mga taon, ang lahat ng malalim na pagmamahal ko sa iyo, tinapakan mo ako, paulit-ulit. Ako ay naapi at hindi iginagalang. Hindi ba beer lang? Gaano ka pa magiging drama? Hindi ka ba titigil? Ang bagay sa pagitan ng Chloe at ako, gaano ka pa maghahawak? Hoy, honey. Sa tingin ko ay may lagnat ako. Maaari kang sumama sa akin sa ospital? Babalikan kita. Emma, Mrs. Anderson. Honey, ayos ka ba? Mrs. Anderson talaga ang dumating. Talagang mayroon ka ng huling salita sa bahay, ha? Ano ang alam mo? Sa sandaling tumawag ako, siya ay tatakbo tulad ng aso, kahit saan, kahit kailan, para hanapin ako. Jacob, paano mo ngayon napakadali ipasa ang lahat ng problema at pagkakamali paulit-ulit sa ibang tao? Paulit-ulit? Kung hindi dahil sa pagpapalagay mo, kung hindi dahil sa iyo na nagpahintulot sa mga bagay, kung hindi dahil sa iyo, hindi sana naging ganito ang lahat ngayon. Ako ang sisihin mo. Kasalanan ko ang lahat. Kasalanan kong bulag at nagkamali ng paghuhusga sa tao na umibig sa iyo. Kung ayaw mong maghiwalay ngayon, okay lang. Kung ayaw mong magdiborsyo, okay lang din. Bukas, ipapasampa ko sa abogado ang demanda laban sa iyo. Magkita na lang tayo sa korte. Mula ngayon, ikaw at ako ay hindi na muling magkikita. Emma, hindi ako makapaniwala na iiwan mo ako. Marami na tayong pinagdaanan na magkasama. Paano mo ako maiiwan? Sabi mo? Palagi kang magiging kasama ko? Hindi mo ako iiwan kailanman. Naku, ang lungkot naman. Napakabata pa ng bata. Salamat. Huwag kang masyadong malungkot. Isipin mo na lang na ang bata ay kasama mo pa rin sa ibang paraan. Anak, uwi na tayo kasama ni Mama, okay? Ibig sabihin, oo yan. Mahal, napanaginipan kita noong isang araw. Napanaginipan kong nagniningning ang buong katawan mo. Nakasuot ng puting damit, parang anghel. Kaya, sa tingin ko, gusto mo talaga ang sikat ng araw at mahilig ka rin siguro sa mga bulaklak. Pagbalik ko, gagawa ako para sa'yo ng kama ng mga bulaklak at ilalagay ka doon para magpahinga. Sa ganitong paraan, makikita mo taon-taon ang mga paborito mong bulaklak. Kumusta? Emma, narinig namin ang nangyari sa'yo. Okay ka lang? Maghihiwalay ka ba sa kanya? Sigurado ka ba? Hihiwalayan mo ba siya? Sigurado ka ba diyan? Oh, desidido na ako. Minsan, isinakripisyo ko ang lahat
Para kay Jacob Anderson. Akala ko kaya kong mabuhay ng masaya kasama siya. Pero hindi ko inasahan na magwawakas ito ng ganito. Kaya napagpasyahan kong bitawan na siya. Ang tiket pabalik ay nabook ko na para bukas ng alas 10 ng umaga. Nakapag-impake na ako ng lahat ng gamit ko. Naipadala ko na ito pa uwi. Tama nga. Pa. May gusto akong ipakilala sa inyo. Sige anak, huwag kang matakot. Ikaw at ang tatay mo ay laging magiging ligtas mong kanlungan. Nandito lang kami sa bahay naghihintay sa iyong pagbabalik. Hindi mahalaga kung hindi ka mahal ng iba. Umuwi ka kung hindi ka masaya. Mahal ka namin ni Papa. Palagi, nandito lang kami palagi para sa iyo. Kayo ni Papa, mag-ingat kayong mabuti sa sarili ninyo. Bukas, aalis na ako sa lungsod na ito ng tuluyim. Iiwan si Jacob Anderson. Iiwan ang lugar na ito na nagdulot sa akin ng kalungkutan sa loob ng 7 taon. Halo? Sino ito? Jacob Anderson, baliw ka ba? Bitawan mo ako. Jacob Anderson. Ano na naman ang ginagawa mo? Emma, ginaganti ko ang ating anak. Uminahon ka. Huwag mo akong iwan. Jacob Anderson. Akala ko malinaw na ang sinabi ko. Tapos na tayo. Kung maaari, hayaan nating simulan muli ang ating mga buhay. At mabuhay ng mag-isa. Kaya mo ba yon? Emma, hindi ako mabubuhay nang wala ka. Sabi mo wala akong pamilya, ikaw na ang magiging pamilya ko. Laging nasa tabi ko. Nawalan lang ako ng ulo sandali. Alam ko na ang pagkakamali ko ngayon. Nakikiusap ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Jacob Anderson, baliw ka. Gusto mo ng kapatawaran. Ikaw ang gumawa. Bakit mo ako itinatali? Jacob Anderson, bitawan mo ako. Jacob Anderson. Tumahimik ka. Bakit ko naririnig ang boses ni Chloe King? Jacob Anderson, ano ba talaga ang ginagawa mo? Jacob Anderson, baliw ka. Bitawan mo ako. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana kami ni Emma nasa ganitong sitwasyon. Magkakaroon sana kami ng magandang anak. Apon, ang aming pamilyang 3 ay magiging masaya at mapagmahal. Emma, pakiusap, patawarin mo ako. Ipaghihiganti kita. Kung hindi mo ako patawarin, tatalon ako kasama niya. Jacob Anderson, loko ka. Hayaan mo akong umalis. Jacob Anderson, ang iyong kawalan ng hiya, nakita ko na ang lahat ng iyon. Ang ating relasyon ay hindi na posible. Kung gusto mong gamitin ito para takutin ako, mali ka. Kung gusto mong mamatay, sige, mamatay ka na ngayon. Jacob Anderson, tapos na tayo. Kung gusto mong mamatay, sige, mamatay ka. Bakit hindi mo ako bibigyan ng isa pang pagkakataon? Alam kong nagkamali ako sa'yo. Ikaw, lahat dahil sa'yo. Hindi ko naman talaga nakarelasyon sa'yo. Bakit mo ipinadala ang mga bagay na iyon kay Emma at pinagkamalan niya? Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako iiwan ni Emma. Kasalanan mo lahat iyan, lahat dahil sa'yo. Jacob Anderson, hindi ka ba nakakatawa? Malinaw na kasalanan mo, pero iba ang sinisisi mo. Matapang ka bang sabihin na noong kasama mo ako, hindi mo naging masaya sa malambing at malabo na pagliligaw? Matapang ka bang sabihin na hindi ka kailanman, kahit sandali, nagdalawang isip at gustong lumabag sa limitasyon? Oo, ako ang nagpalit ng inumin. Pero ang nagpainom kay Emma Brooke ay ikaw. Oo, ako ang nagpadala ng mga mensahe, pero ang tunay na nagpaalala kay Emma ng kawalan ng seguridad at pagkadismaya ay ikaw. Ang dahilan ng pagkalaglag ni Emma, pagkalungkot niya, at pagkawala ng pag-asa ay ikaw lahat. Hindi mo kailanman napagtanto, lalo na ang aminin ang mga pagkakamali mo. Patuloy lang kang nagsisisi sa iba. Patuloy kang nagsasabi na mahal mo si Emma Brooke. Permit mo pa rin ang sarili mo. Paulit-ulit. Nasaktan siya, huwag pansinin siya. Ngayon,
Anong karapatan mo para sisihan ako? Ang lahat ng ito, gawa mo mismo. Hindi ako? Hindi ako? Hindi ako? Hindi nga. Hindi ko sinaktan si Emma. Hindi nga. Mahal, maaari na tayong umuwi. Binibini. Pupunta ka sa ibang bayan? Hindi. Uuwi ako. Mabuti ang umuwi. Nag-iisa kang naglalakbay, kaya mag-ingat. Hindi mo ito paniniwalaan, pero kagabi, sa ating lungsod, may nabalitaan akong isang batang babae. Kasing edad mo, sa kalagitnaan ng araw, hinila siya ng isang lalaki sa tabing dagat na balak magpakamatay kasama. Sa huli, ang babae ay nahulog at namatay. Ang lalaki ay hindi pa nahuli. Kailangan mong mag-ingat at manatiling ligtas. Pagtalon sa dagat. Kung hindi mo ako patatawarin, tatalon ako kasama niya. Posible kaya? May naganap na kaso ng premeditated murder. Sa lungsod. Ang suspek ay si G. Anderson mula sa Anderson Group. Mukhang crime of passion ito. Nakatakas pa rin ang salarin. Nanawagan kami sa lahat ng mamamayan na mag-ingat sa pagbiyahe. Oo, ito ang balita. Sa dakong huli ihahatid na kita mismo sa pasukan ng airport. Mag-isa ka lang, kaya mag-ingat ka. Salamat po, mister. Walang anuman. Bakit ko pa ito pinapanood? Mula ngayon, wala nang kinalaman sa akin ang tungkol sa kanya. Kahit anong gawin niya, desisyon niya yon. Kumpleto na ang iyong papeles. Magkaroon ka ng magandang paglalakbay. Emma. 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 Nakaganti na ako para sa ating anak. Ikaw? Pwede mo na ba akong patawarin? Hinding-hindi. Huwag kang gagalaw. Emma. 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 Huwag kang gagalaw. Bakit? Bakit mo ako iiwan? Nakaganti na ako para sa ating anak. Emma. Lumingon ka at tingnan mo ako. Emma. Tingnan mo ako. Emma. Tungkol sa sitwasyon mo, alam ko na ang lahat. Pero wag kang mag-alala. Wala akong problema. Ito lang kasi, hindi ka na nababata. Kaya, pagkatapos nating ikasal, baka kailangan nating magkaroon agad ng anak. Pagkatapos ng kasal, ako ang lalabas para magtrabaho at ikaw ang mag-aalaga ng bahay. Pero wag kang mag-alala. Lahat ng iyong gastusin ay sasagutin ko. Ito lang kasi, kailangan kong malaman ang mga detalye. Basta, matugunan mo ang mga kondisyong ito. Pwede na tayong magpakasal ngayon din. Sa katunayan, ang lalaking tulad ko ay patok pa rin. Ang babaeng tulad mo, Hindi. Bakit pagdating sa pag-aasawa,
Lahat ay nag-iisip na ang lalaki ang dapat kumita at ang babae ang dapat mag-alaga ng bahay. Sa tingin ba ninyo ang halaga ng babae ay limitado lamang sa kung ano ang kanyang niluluto? Pasensya na, hindi ako interesado sa iyo. Paalam. Kaya pala, walang may gusto sa'yo. Mula noon, sa wakas ay naunawaan ko ang isang prinsipyo. Mahalin mo muna ang iyong sarili bago ang iba. Hanapin mo sa loob mo ang lahat. Ang aking hinaharap ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig. Pwede rin akong magsikap sa pagtugis ng aking sariling halaga. Alam ko rin na ang kadiliman ng nakaraan ay tapos na at ang aking kinabukasan ay maliwanag. Baby, ang kaligayahan at kasiyahan na ipinangako ko sa iyo, tiyak na makakamit. Ang galing mo.